Marcel, ano to? Nagtotong-it ka na naman? Ano ba pinagsasabi mong tong-it? Nagmamaang-maangan ka? Ano to? Huling-huli ko kayo ng mga kaibigan mo. Ano to, panibagong gimmick mo? Bakit? Hindi ka pa ba nakontento sa sugal ng pag-iinom? Ngayon may panibago ka na namang bisyo. Pwede ba, Angeline? Wala akong panahon sa mga pagbubunganga mo. Wala kang panahon. Pero wala ka rin panahon sustentuhan kami. Kaming pamilya mo. Ano ba pinagsasabi mo? So nagmamaang-maangan ka? Yung anak mo, si Angela, o si Sophia, gutom na. Dilat na ang mata sa gutom. Tapos malalaman ko yung tatay niyang magaling, isugal naman pala ang pinagkakaabalahan. Huwag mo akong pinipilosopo. Hindi kita pinipilosopo, Marcel. Nagsasabi lang ako ng totoo. Bakit? Wala ba akong karapatang magsalita dito? Ano ko? Estatwa? Imahe? Manikin? Walang pakiramdam? Ako punong-puno na ako sa'yo. Tinitiis ko ang mga pagkukulang mo sa akin bilang asawa mo. Pati ba naman sa mga anak natin? Magkaroon ka man lang sana ng konting oras sa mga anak natin. Magkaroon ka man lang sana ng konting devoted time sa mga anak natin. Hindi yung puro sugal yung inaatupag mo. Pagkatapos mo na naman dyan, alam ko, sa manok ka na naman. Magsasabong ka na naman. Tapos pagkatapos na naman sa manok, sa sabong, yan na namang tong-it ang pagkakabalahan mo. Tapos pagkatapos na naman yan, inom na naman ang alak. Wala nang laman yung utak mo kundi puro sugal, inom, bisyo. Tang-ina mo. Huwag mo akong pinapahiya sa mga kaibigan ko. Hayop ka. Sa mga kaibigan mo, nahihiya ka. Pero sa akin na asawa mo, hindi ka nahihiya. Sa mga anak natin. O sige. Sige. Di ba sabi mo masaya ka sa pagsusugal mo? Di ba? Sabi mo, masaya ka sa pagsusugal mo. O di sige. Yang sugal mo ang atupagin mo at hayaan mo yung mga anak nating mamatay sa gutom. Tapos, pag namatay na sila, isa lang ang sasabihin ko. Alam niyo kung bakit namatay mga anak namin? Dahil yung mister ko, walang inatupag kundi puro sugal, bisyo, sabong, alak. Puro katarantaduhan ang laman ng utak. Ikaw, ano bang pinapalabas mo, Angeline, ha? Na ikaw lang ang mabuting magulang? Ay, sino pa ba? Ako lang naman ang tumatay yung nanay at tatay dito, eh. Parang ako lang ang magulang dito, Marcel. Tandaan mo, mag-asawa tayo. Asawa? Kahit kailan hindi ko naramdam ang asawa kita, Angeline. Dahil wala ka ng oras sa akin, puro trabaho na lang yung laman ng utak mo. Buti nga ako, eh. Buti nga ako, Marcel. Puro trabaho ang laman ng utak ko. Hindi katulad mo. Puro katarantaduhan, bisyo, sugal, sabong, alak, ang laman ng utak mo. At pagkatapos, pag natapos ka na dyan sa mga ginagawa mong yan, pag nagsawa ka na, anong gagawin mo? Mambababae ka na naman. Ang galing mo. Ang galing mo. Napakagaling mo. What kind of a husband you are? What kind of a father you are? Ano ka bang klaseng asawa? Ano ka bang klaseng tatay? Alam mo, nakakapagod na tong conversation natin, Marcel, eh. Kasi kahit naman anong gawin ko, kahit magbunga nga ako dito, hindi mo pa rin naman to ipapasok sa utak mo, eh. Papasok sa kabilang tenga mo, labas sa kabilang tenga. Ano ba? Ako lang ba ang kakayod? Ako lang ba ang maghihirap? Ako lang ba ang magsasakripisyo? Tandaan mo, may mga anak na tayo. Huwag kang umasta na binatilyo. Dahil dalawa na ang anak mo sa akin. Pero kung umasta ka, parang buhay binatilyo ka pa rin. Ano, single? Baka nakakalimutan mo, nagpakasal na tayo. May mga anak na tayo.
Ano, 25 years na tayong mag-asawa. Tapos kung makaasta ka, akala mo single ka pa, binatilyo, 16 years old ka, 18 years old ka, 20 years old ka, 25 years old ka, ha? Kung makapag-asta ka, akala mo na sa kapanahunan mo pa dati ang panahon mo. Ano, binatilyo ka pa rin? Ano, teenager? 16? 18? Sweet couple? Sweet cupcake? Ano, meron kang kalantaring babae, tapos nagpipiling kayong mga 16, 18, 25, tawag nyo, darling, sweetheart, ganon. Marcel, kilabutan ka naman. Pwede ba? Kung ano-ano na mga pinagsasabi mo, Angeline, hindi ko alam kung ano mga pinagsasabi mo. Pwede ba? Tigilan na natin to. Ngayon pala mag-desisyon ka na, Marcel. Ititigil mo yung ginagawa mo? O kami ng mga anak mo ang aalis sa'yo? Mamili ka. Kami ng mga anak mo? O yung sugal mo? Angeline, huwag kang dramatic. Huwag mo kong pinapapili. So masakit pa pala sa loob mo na pinapapili kita. Dahil bakit? Dahil hindi mo kayang iwan ang bisyo mo? Hindi mo kayang iwan ang sugal mo? Marcel! Hindi naman ako na-inform na napakatarantado naman pala ng napangasawa ko. Diyos ko! So ano to? Ano to? Yung mga pangako mo sa akin, na hindi ako mahihirapan, na ikaw na ang bahala sa lahat, na kahit tapakan mo lahat ng tinik sa lupa, makasama mo lang ako. Ano yun? Puro kaplastikan? Puro pagpapanggap? Nagagawin mo ang lahat? Harangin ka ba ng mundo? Ipaglalaban mo ang pagmamahala natin? Ipaglalaban mo ko? Aalagaan mo ko, proprotektahan mo ko, hindi mo ko hahayaang masaktan. Ano yun? Pakitang tao lang. Pakitang tao lang pala lahat yun. Ang kapal na mukha mo. No? Mami, Daddy, wag na kayo mag-away. Sophia, Angelo, pumasok kayo sa kwarto nyo, huwag kayong makialam dito sa away namin ng papa nyo. Huwag mong insinisigawan ng mga anak natin. At bakit? Anong gusto mo? Marinig nila ang conversation natin? Marinig nila kung gaano kakawalang kwentang ama? Kung gaano kakawalang kwentang asawa sa akin? Na napakarami mong pagkukulang sa akin bilang asawa mo? Ano? Gusto mong iparinig ko sa mga anak natin? Kung gaano kakatarantado? Ha? Ano? Angelo, Sophia, pumasok kayo sa kwarto nyo. Huwag kayo makialam dito. Please lang. Pasok sa loob. Pasok sa kwarto. At ikaw, ano? Hindi mo pa rin ititigil yung bisyo mo? Kanina pa ako nagtatanong ha. Iniiba mo lagi ang usapan. Ano, Marcel? Bisyo mo? Sugal mo? O kaming mga anak mo? Akong asawa mo at ang mga anak mo. Ano, mamili ka. Alam mo, tama na to, Angeline. Tama na tong nonsense na to. Wala nang pupuntahan tong usapan to. Bakit hindi ka makapili? Ha? Tinatanong kita ng maayos. Pinapapili kita ng maayos. Pero anong sagot mo sa akin? Tama na to. Umiiwas ka. Bakit? Dahil hindi mo kayang iwan ang sugal mo? Mamamatay ka ba pag walang sugal? Pag walang bisyo? Baka naman sa susunod, malaman ko na lang, online gamers ka na rin. Baka naman sa susunod, hindi ka na, nandun na tayo sa higaan nating mag-asawa. Tapos malaman ko na wala ka pang tulog dahil puro ML ang laman ng utak mo. Baka naman sa susunod, makita ko na lang, tutok ka na sa cellphone at nag-ML ka na lang. Marcel, wala kang trabaho. Sugal ang inaatupag mo. Alak, bisyo, sabong. Tapos, pagkatapos nun, babae. At hindi ka pa nakukontento dun. Gusto mo pang gumaya sa mga kabataan ngayon na online gamers. Tutok ka sa social media. Tutok ka sa online gamers. Baka naman sa susunod, ML na ang inaatupag mo.
Ano to? So para pala ako nag-asawa ng isip bata. Daig ko pa ang nakapangasawa ng isip bata. Marcel, tama na to. Maghiwalay na tayo. Nasasayang ang buhay ko sa'yo. Wala lahat ng pinangako mo. Ang pangako mo, napako. Tarantado ka. Hindi mo na inisip kami mga anak mo? Puro bisyo na lang ang inaatupag mo? Ano, mapapakain ka ba niyang bisyo mo? Baka gusto mong isungal-ngal ko sa iyo yung baraha na yan. Huwag mo akong pinapahiya sa mga kaibigan ko. Ipapahiya kita kung gustuhin ko. Dahil gusto ko malaman, bakit natanong mo ba yung mga kaibigan mo? Kung namumroblema ba yung mga kaibigan mo sa mga asawa nila? Yung mga asawa nila, natanong mo ba na namumroblema sila sa asawa nila? Nakatulad mo? Namumroblema ako sa'yo? Tarantado ka? Tangina mo. Nakakapikon ka. Akala mo wala kang pamilya. Puro bisyo na lang inaatupag mo. Ano gusto mo mangyari, ha? Kakasagad ka ng pasensya. Ako hindi ako nakikipagbiruan sa iyo, Marcel, ha? Asawa mo ko. Hindi ako yaya dito, hindi ako katulong dito. Asawa mo ko. Tarantado ka. Huwag mo kong tinatarantado, ha? Dahil kayang-kaya kong makipagtarantaduhan sa'yo. Buisit na ako sa'yo. Pikon na ako sa'yo. Ano? Kayo? O, sige, tanungin mo yung mga barkada mong yan. Tanungin mo yung mga magagaling mong barkada mong yan kung naman problema ba sa kanila yung mga asawa nila. Tanungin mo. Di ba hindi? Dahil yung asawa nila, swerte-swerte nila. Dahil kahit nagbibisyo yung mga kaibigan mo yan, bago sila magharap dyan sa mga baraha na yan, bisyo na yan, meron na silang, nakabigay na sila ng sweldo sa asawa nila, nakasaing na sila, nakaigib na sila ng tubig. Pero ikaw, ako lahat. Wala ka pang nagagawang ambag sa bahay, nandiyan ka na agad sa sugalan. Napakagago mo. Ha? Ang sarap mong murahin, tarantado ka. Ha? Paisa lang. Ayaw ko na lang. Dahil hindi ako masama. Nagiging masama lang ako dahil sa'yo. Tama na. Tama na, Angeli. Tama na. Tama na. Tama na ang pagbibigay mo sa akin ng sakit ng ulo. Tama na ang pagbibigay mo sa akin ng katarantaduhan. At higit sa lahat, tama na. Tama na. Napahirapan mo ko ng ganito. Tama na. Pagod na ako. Sawang-sawa na ako. Kung sawang-sawa ka na, bakit hindi mo pa ako hiwalayan? Wow! Wow! So ikaw na ngayon ang nangahamon ng hiwalayan. Kapal ng mukha mo. Talagang pinakita mo sa akin ngayon na mas mahalaga pa sa iyo yung sugal na yan kesa sa pamilya mo. Hayop ka talaga. O sige, yan ang gusto mo? Pero itong tatandaan mo, Marcela, hindi mo na makikita mga anak natin. Dahil hindi mo na sila makikita dahil aalis na kami sa bansang to. Lalayas na kami. At sino may sabing pwede mong dalhin mga anak ko? At bakit hindi? Para ano? Para pag iniwan ko dito, mamatay ng dilat sa gutom? Dahil hayaan mo lang silang mamatay sa gutom. Dahil bakit? Alam ko naman ang atupagin mo sugal. Di ba? Mamamatay sila sa gutom, syempre, kasi walang kanin na nakasaing, walang ulam. Kasi, syempre, ang atupagin mo, barkada mo, sugal mo, alak mo, bisyo mo, sabong mo, di ba? Baraha mo. O, di yung mga anak natin, malaman ko na lang habang nasa ibang bansa ako, wala na, namatay na sa gutom, tirik na ang mga mata sa gutom, namatay. Nakuyapan. Di ba? O, tapos, itatanungin mo ako kung bakit kailangan ko silang isama, natural. Dahil pag iniwan ko sila sa'yo, wala silang mapapala, mamamatay lang sila nang wala sa oras. Dahil yung mga ama nila, tarantado.